Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, minamahal na mga kapatid, at sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy po na nagsusubaybay sa ating series of study about sa parallelism of ancient Israel and modern Israel's history. At ito po ang ating part 3. Magandang gabi po pala sa inyong lahat and happy Sabbath po. Na sumainyo nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa mga oras na ito. Welcome po sa ating part 3 ng ating pag-aaral. So, doon po sa part 2, atin pong nakita, nabasa ang mga statement po na kung saan ipinagpakita po sa atin ng Diyos through the Spirit of Prophecy ang takbo ng iglesia po ng ating Panginoon. Majority of the people hindi po patungo ng heavenly Canaan po ang takbo, but retreating toward Egypt. Kaya sumasagi po sa isipan ko yung katanungan kung noong 1882 nagsimula ng maglakbay patungo ng Egypt ang church, nasaan na kaya ngayon sa mga panahong ito? After more than 100 years mula noong 1982 to 1982, it's already 100 years. From 1982 up to the present, it's more than 40 years, mga kapatid. So more than 140 years. Nasaan na kaya ang church ng ating Panginoon? Nakarating na kayo ng Egypt? O nakalabas na naman ulit ng Egypt? O wala po bang bumalik sa linya ng katotohanan na ibinigay ng Panginoon? Tingnan natin po dito po sa series of study na ipagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon. Okay, so magpapatuloy po tayo mga kapatid. Gusto ko pong i-present ulit ang nakasulat po sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 76. Pakinggan po natin ang nakasulat. I have been shown that the spirit of the world is fast leavening our church. You are following the same path as did ancient Israel. There is the same falling away from your holy calling as God's peculiar people. You are having fellowship with the unfruitful work of darkness. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Parihas talaga ang takbo ng modern Israel doon po sa ancient Israel. Katulad, you are following the same path as did ancient Israel. And meron din pong katulad na pagkahulog mula sa banal na pagkatawag bilang special na bayan ng Diyos. Bakit po yun nangyari po? Because of this fellowship with the unfruitful works of darkness. Kaya ito po mga kapatid ang nakakalungkot po na sinabi ng Spirit of Prophecy. Pero ganun pa man po ang karanasan po ng iglesia. May pagbagsak, may pagkahulog. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, ang Diyos hindi po niya pinabayaan ang kanyang church, kanyang iglesia. Marami pong mga messages of reproof, rebuke ang ipinagkaloob ng ating Panginoon para po manumbalik ang iglesyang nahulog mula po sa kanyang banal na pagkatinawag bilang special na bayan ng Diyos. Pero ang tanong po mga kapatid, sa bawat pagbagsak po o pagtalikod ng church o ng majority na membro ng iglesia, wala po bang naiwan o nalabi? Okay? So,
tingnan natin po ang sinabi ng Spirit of Prophecy as well as the Bible. Okay? Ang SOP po will lead us to the Bible. So, tingnan natin ang dalawa po kung ano ang sinabi tungkol po sa katanungan po na yan, no? Kung wala po bang naiiwan o pinipreserve ang ating Panginoon in time of general apostasy. Okay? Kung meron bang pagtalikod, wala po bang naiiwan o nalabi? Tingnan natin po ang statement. In every apostasy, God preserve a remnant. Patriarchs and Prophets 125, but the true faith was not to become extinct. God has ever preserved a remnant to serve Him. This is the case of Abraham. Tingnan natin po. Iyan po ang sinabi ng Patriarchs and Prophets. Now, punta naman tayo sa sinabi ng Biblia regarding sa panahon ng pag-apostasy ng bayan ng Diyos. Tingnan natin po kung ano nakasulat. Isaiah 1:9, except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah. 11:5 ng Romans, even so then, at the present time, also there is a remnant according to the election of grace. Kaya po mga kapatid, in every apostasy, God always reserved or preserved a very small remnant. Like in the time of Isaiah. Kung hindi daw po nag-reserve ang Panginoon o nag-iwan ang Panginoon ng isang maliit na natira or nalabi, kagaya na sana tayo ng Sodoma at Gomorrah. Si Paul din, mga kapatid, no? Ang tanong ni Paul, did God cast away His people whom He foreknew? God, nay, sabi niya, nay, God forbid. Dahil ako man ay isang lahi ni Abraham sa tribo ni Benjamin. Kaya sabi ni Paul sa Romans 11:5, even so then at the present time also there is a remnant according to the election of grace. Kaya po, ang remnant na yan, yung labi, sila po ang nagpapatuloy na dalahin ang prinsipyo ng katotohanan. Ipagpatuloy ang pananampalataya na minsan ibinigay ng Diyos sa mga banal. Sila po yung magpapatuloy. Yung remnant people na yon na preserve ng ating Panginoon sa gitna po ng pagtalikod ng majority na membro ng bayan ng Diyos. So praise God for that. Dahil yan po ay isang pangako ng ating Panginoon na talagang hindi po hahayaan o pahintulutan ng Diyos na lubusan pong maglaho ang tunay na pananampalataya. Okay? Ano naman po ang sinabi ni Isaiah tungkol po sa bilang ng Israel? Tingnan natin po ang nakasulat po sa Romans chapter 9 verse 27. Ito po ang sinabi po ng ating Panginoon through Apostle Paul. Isaiah also cried concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Kita niyo po yun. Kung ang bilang man daw po ng Israel, sindami ng buhangin sa dagat, sino lamang po ang maliligtas? Yun lamang pong nalabi. Yung remnant. Okay? And the word remnant po, mga kapatid, hindi po yan madami. Tinignan ko yung meaning po ng remnant sa dictionary, a small number left. Okay? Yan po ang meaning po ng remnant. Okay? Natira. Kung sa mananahi po, yung sa tila, yun yung mga retaso na tira-tira.
Okay? Sa pagkain naman, sa mga kumakain, yung mga mumu, no? Okay. Or yung mga tira-tira po, iyan ang ibig sabihin ng remnant. Hindi po madami po yan sa bilang. Kaya ang Matthew 22 verse 14, sabi po ni Jesus, according to the parable of the royal wedding, okay, many are called, but few have chosen to accept it. Kailan po napapanahon yung parable na yun? Ngayon po yun sa ating panahon, mga kapatid. For many are called, but few have chosen to accept it. Kaya hindi talaga imposible po yung 144,000 that would be sealed with the seal of the living God. Hindi po imposible po yun. Kung sa paniniwala po ng madami ngayon, lalo na po sa Laodicean Church, ang 144,000 na po is symbolic number. Wala pa akong nakita po na symbolic number po sa Biblia except ang number 7, which the Spirit of Prophecy says it's denotes perfection, or it's a perfect number. Maliban po doon sa 7 na yun, wala pa ako nakita na number po na spiritual or symbolic. Kasi pag sinabi pong 7 churches, 7 talaga na church. Although ang church is symbolic, churches, no? Symbolic yon yung churches. Kasi isa lang naman ang Church of God. 7 churches yon. So, symbolic yon of a period, 7 period of time of the Christian era. Yan po ang sabi sa Acts of the Apostles 5:85. No? Wala pong, pag sinabing 12 tribes, 12 talaga yon. Although yung tribes is symbolic. Hindi po literal tribes. Okay? 10 horns. 10 talagang horns yan. Ang horns po ang symbolic. Pero yung number, literal talaga yon. 7 seals. Silyo. Okay. 7 seals, 7 talaga yan na silyo. Which denotes about, it speaks about religious history. Na katugma din po siya halos sa 7 churches. The prophecy about church history. Pag sinabing 7 stars, 7 talaga yan. Although yung stars is symbolic. No? Pag sinabing 7 candlestick, ilang candlestick yon? 7 po. Wala pong although yung candlestick, iyon ang symbolic dahil it symbolize the 7 churches. Kaya pag numbers po ang pag-uusapan, that's a literal number. No? Literal number. Gaya po sa Daniel chapter 7 naman, yung winged lion, ilan ang pakpak ng lion? 2, sabi doon. 2. Dalawa talaga yun yung pakpak sa prophecy. Ano po ang symbolize ng pakpak? Ang simbolo ng pakpak, it symbolize speed. Habakkuk 1:8. Speed. So yung number po na 2 wings, 2 talaga yun. Yung leopard beast naman na mayroong 4 wings. Ilang wings yun? According to the prophecy, 4. Pero ang tanong, yung wings, anong simbolo? It symbolize speed. Bakit mas madami kaysa sa winged lion? 4, ibig sabihin, twice po ang speed. Double, ibig sabihin, ang speed ng Greek Empire when it comes to conquering and conquering. Mas mabilis po ang pag-conquer ng Greek Empire ikumpara po sa Babylon. Sa Alexander, 8 years lang po na-conquer niya ang halos buong mundo. Ganun po. Kaya, hindi po talaga imposible po yung prophecy na ang masisilyuhan lang po ng silyo ng buhay na Diyos ay 144,000. Kaya dito po, sa binasa natin Romans 19:7, kung ang bilang ng Israel sindami ng buhangin sa dagat, ang maliligtas lang po ay ang natira, mga kapatid. Tingnan natin po ang characteristics of the last remnant church or the last remnant people according to the book of Revelation. Revelation chapter 12 verse 17, ang salita po ng ating Panginoon nagsasabi, "And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed
which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Yan po ang identity of the last remnant church. Okay? Tingnan niyo po himay-himayin po natin ang remnant na to. Okay, for proper understanding of this prophecy, tingnan natin po. Okay. Ang number one po na character dyan, characteristics ang nandyan po sa Revelation 12:17, and the dragon, so number one po dyan sa Satan, dragon, which is Satan. Number two, galit po siya sa babae. Okay? Meron siyang enmity or controversy with the woman. The woman dyan, ang woman po dyan is symbolized the church during the Dark Ages. Okay? Ayan po yung church na ikinobli ng Diyos at inalagaan niya sa loob ng 1,260 years of persecution. Ito po yung churches of Protestant denomination noong Dark Ages. And number 4, the seed of the woman. Walang iba po kundi ang seed of the woman. Ito po yung day church, for they came out from different churches of Protestants. Okay, tayo po ay galing tayo sa Protestant, okay, denomination. Now, the remnant of her sin, na ang kanyang characteristics po ay who keeps the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ, it's the last remnant church who remain faithful during the Omega apostasy of SDA majority. Yung majority po na number ng mga members na nag-apostatize, okay, and who permitted their members to join the military service in 1914 up to the present. Yan po ang last remnant church. Sino po yan? Okay. Makikita natin yan sa patuloy nating pag-aaral. Mahahayag po yan dito sa atin pong pag-aaral, mga kapatid. Kaya abangan nyo lang po ang next po na kabanata sa atin pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So ang tanong po ngayon, who is God's remnant church today according to the spirit of prophecy? Paano natin makikita ang kanyang identity at ano po ang kanyang gawain according to the statement of the Lord in the spirit of prophecy written by His inspired writer. Okay? Basahin po natin po, mga kapatid, ang sinabi po ng ating Panginoon. The prophet here describes a people who, in a time of general departure from truth and righteousness, are seeking to restore the principles that are the foundations of the kingdom of God. They are repairers of the breach that has been made in God's law, the wall that He has placed around His chosen ones for their protection and obedience to His precepts of the justice, truth, and purity is to be their perpetual safeguard. Kaya ito po, mga kapatid, ang characteristics dinescribe po ng propeta, okay, ang isang bayan na sa panahon ng general departure from truth and righteousness. Ito pong nalabi na to, they are seeking to restore the principles that are the foundation of God's kingdom or the kingdom of God. So, isa sa uli po nila, ito po ang trabaho ng remnant at tinatawag po silang repairer of the breach that has been made in God's law. Okay? Kaya taga sa uli po, hindi po taga sira ang remnant people of God. So maliwanag po dito po, mga kapatid, na sa panahon na sinisira ng mga tao because of their human traditions o yung mga kathang isip o mga ideas, theories ng mga tao, but the remnant people of God, nagsisikap po silang ipaglaban ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Okay? Hindi po sila taga-sira, kundi taga-ayos. Kung ano yung nasira, aayusin.
Paano po nasira ang kautusan po ng Diyos? Dahil po sa sariling kuro-kuro ng tao, interpretasyon ng tao, na maliwanag po na kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun po ang kanyang ibig sabihin. Mga kapatid, nawitnessan ko po sa nakaraan na mga comparative study, makikita po, naobserbahan ko kung paanong yung maliwanag na statement lumalabo. Imbis na ang mga tao po ay susunod kung ano ang sinabi ng Panginoon, pero dahil sa human reasoning po or mga excuses, no, na ibinibigay po ng mga preacher, kaya imbis na ang mga tao na tagapakinig ay magsumikap na magpasakop sa sinabi ng Panginoon, para sa kanila tuloy, masaya pa sila dahil masusunod pa rin yung gusto nila. Isang sample po dyan yung tungkol sa pagkain. Maliwanag po ang sinabi po ng ating Panginoon. Kung pag-aralan po natin ang sanctuary doctrine, ngayon talaga po sa panahon natin, it's not time to take even an ounce of flesh meat. Maliwanag po yan sa sanctuary doctrine. Kaya lang, hindi naman po pinag-aaralan ng husto ang sanctuary. Kaya para sa kanila, okay lang kumain ng laman. Ngayon, okay lang din hindi. Alam nyo, yung ganong klase po na teaching, yan po ay lukewarm. Lukewarm yan. Pwedeng sumunod. Ibig sabihin, pwedeng mag-vegetarian, sumunod sa liwanag na ibinigay ng Diyos, pwede rin pong hindi. Okay lang din, walang problema. Basta hindi lang daw po sobra. Yan ang palagi nilang inuulit-ulit. Hindi lang daw po indulgence or perverted appetite. Okay lang po, basta moderate lang. Pero maliwanag po ang sinabi ng Panginoon through the spirit of prophecy. Page 82 po ng Councils on Diet and Foods. Binasa na po yan doon sa sharing po. Kung in-educate lang daw po yung panlasa for liking of fruits, yung mga natural products of the earth, it will sown as in the beginning, no meat will be used by His people. No meat. Wala pong gagamitin po na karne ng kanyang bayan. Okay? And CD page 380, again and again, I have been shown that God is trying us to lead, that God is trying us to go back to His original design in the beginning. Okay? That man should subsist upon the natural products of the earth. Fruits, grains, nuts, and vegetables should compose our diet. Not an ounce of flesh meat should enter our stomach. Not an ounce. Sabi po nung kasharing po namin doon sa Tigaon, Camarines Sur. Yun po ay sa hospital po yun, not an ounce. Sa mga physician yun na huwag i-prescribe sa kanilang mga pasyente. No, hindi po, hindi lang po yun doon sa sanitarium po. No. Maliwanag po kung ituloy nyo po pagbasa sa baba. Not an ounce of flesh meat should enter our stomachs. We are to return to God's original purpose in the creation of man. We are to return. Kaya ang nalabing bayan ng Diyos is a returning people. Yan po ang bayan po ng Diyos na nalabi. A converted people. Not half-half converted. Fully converted people like Joshua and Caleb na lumabas po ng Egypt bound to the land of Canaan. Ganon po ang nalabing bayan po ng Diyos na kung ano ang liwanag na binigay ng Diyos, handa pong magpakumbaba, magpasakop, at handa pong sumunod sa pamamagitan ng pananampalataya na gumagawa na may pag-ibig. Ganun po. Parang yung faith ni Abraham. Gumagawa na may pagmamahal. Ganun po ang kailangan natin po, mga kapatid. Kung i-dig deeper pa natin yung sanctuary message po. Now we are living in the Day of Atonement, mga kapatid. In the Day of Atonement. Sa Israel noon, pag Day of Atonement, fasting talaga sila. Sa atin, may fasting din ba tayo? Next po, tatapikin natin yan tungkol sa fasting na yan. What does it mean for the people of God today as we are living in the Day of Atonement? Final Atonement. Final na po ito. Hindi ito temporary po. Yung sa Israel noon, temporary lang yun. Ngayon po yung final
great and final day of atonement. Sagrado po na mga panahong ito habang si Jesus nasa most holy place. So ituloy natin po ang gawain, specific work of this remnant people who build the wall. Yung wall na yon, which symbolize the protection of Israel, which is sa ating pag-aral po is the law of God. Okay? Which is made void by human traditions. Yung mga koro-koro ng mga tao, opinion ng mga tao, nasira po ang batas ng Diyos. But thanks be to God because He always preserve a very small remnant to preserve the principles of His law. Now, tingnan natin po, basahin natin yung sinabi po na specific work of this remnant people. In words of unmistakable meaning, the prophet points out the specific work of this remnant people who build the wall. If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable, and shalt honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own words, thine own pleasure, nor speaking thine own words, then shalt thou delight thyself in the Lord. And I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. Okay. So yan po, isa sa specific work of the remnant people. Okay? Sila po yung magbibuild ng wall. Yung sa time po ng rebuilding of Jerusalem, yung isang grupo po ng remnant, sila po yung nagtayo ng walls sa pangunguna po ni Nehemiah. Nakita po ni Nehemiah na ang Jerusalem is unprotected. Pag dumating yung mga kaway, basta po anytime pwede silang makapasok. Kaya ang pinaka-greatest concern ni Nehemiah, to repair the walls, to build the wall. Yung mga nasira, nawasak, isasauli po. Yan ang specific work ng remnant people of God. At nakafocus po tayo, sa binasa po natin, is sa Sabbath reform. Kaya, sabi po ni Sister White, ang Sabbath is the special point of controversy in these last days. Because sa lahat ng katotohanan na ibinigay ng Panginoon, ito lang po yung kautusan na sentro ng controversy. At sa tingin ko po, in my self observation, actually, hindi lang po ito para sa labas. Maging sa mga Sabbath keeper po. Isa rin pong point of special controversy itong Sabbath reform. Kasi because of marami na po ngayong mga tao na magaling pong magpaliwanag sa salita ng ating Panginoon kahit hindi mabasa, nababasa po dahil sa sariling kuro, sa sariling opinion. Pero paghanapan mo saan ba yan nakasulat sa salita ng Panginoon within the Bible and the Spirit of Prophecy, pero wala tayong mababasa. Walang foundation. Pero ang remnant people of God is founded po siya sa Word of God, no? In the Bible and in the Spirit of Prophecy. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun po ang kanyang gagawin sa pamamagitan po ng pananampalataya na gumagawa na may pag-ibig dahil siya po ay iniligtas na ng ating Panginoon mula po sa hatol ng kasalanan. At siya po ay inaring ganap ng ating Panginoon dahil sa kamatayan ni Kristo, dahil sa pananampalataya, at magpapatuloy po siya sa gawain ng sanctification, which is gawain naman din po ng ating Panginoong Diyos to sanctify His people who submit themselves to His leading. No, ang Panginoon po ang magpapakabanal once na tayo po ay nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. At ang Panginoon din po ang magpapakilos sa atin ayon sa kanyang pangako sa Ezekiel 36 verse 26 and 27, I will take away thy stony heart, and I will give you a flesh of heart, a heart of flesh, sabi ng ating Panginoon, and I will give you
a new spirit, and will cause you to walk in my statutes, my laws, my ordinances. Ibig sabihin po, through the third person of the Godhead, palalakarin tayo ng Panginoon. Kaya, yung obedience po, iyan ay bunga ng salvation at bunga po ng pananahan ng Espiritu sa loob natin habang tayo po ay nakikipag-cooperate sa ating Panginoon sa gawain po ng sanctification. Kaya ang sanctification po, that's sanctification by faith, not by works. Wala pong bisa ang anumang gawain po natin, mga kapatid. Yan po ay nakasentro lahat sa gawain ng ating Panginoon within us. Kaya, paano tayo maging banal? Through our total submission to the will of God. Okay? Kaya nga po tinatawag po ang sanctification, tinatawag po siyang imparted righteousness. Ibig sabihin imparted, hindi yun sa atin, ibinahagi ng Panginoon. Every moment na lumalakad tayo kasamang Panginoon, na napupunta po o ibabahagi ni Jesus sa atin yung kanyang character. Kaya po tinawag na imparted righteousness. Hindi yan gawa natin. That's by faith po. Makamtan natin lahat na nanampalataya sa ating Panginoong Kristo at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon sa kanilang Christian life, i-impart ng Panginoon ang Kanyang character. Yan po ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians 3:18, by beholding Him, we become changed. From the same image, from glory to glory, even by the Spirit of the Lord. Kaya nasa Panginoon po ang lahat. Ang gawain ng kaligtasan from the start up to from the beginning up to the end sa Panginoon yan. Because sa Hebrews chapter 12 verse 2, Jesus is the author of our faith. No? He is the author. At the same time, He is the finisher. Siyang nagsimula, siyang may akda, at siya din ang magtatapos. Ang sa atin lang pong part is we have to submit. We have to allow God to work in us, to work within us, para po ma-perform ng Panginoon sa atin yung gawain po ng pagpapakabanal, of which yan naman ang preparation natin for glorification. Para sa pagdating ni Jesus, maluwalhati po tayo in the presence of the Father, in the presence of the holy angels. We will share the glory which the Father hath given to Jesus. Yan po yung glorification by faith. Okay? Kaya po mga kapatid, ang gawain po ng remnant people is hindi po basta-basta. Ang gawain po niya sa huling kapanahunan. Okay? Ang tanong po mga kapatid, are we willing to become a part of this remnant people of God? Not remnants po, but remnant people. Not remnants kasi kung remnants po, marami yan. But ang sinabi po ng Biblia, remnant, not remnants. Okay? Kasi singular po. Isa lang pong remnant. Although, maraming member. Okay? Kaya, tulungan nawa tayo ng ating Panginoon sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng Kanyang salita para mas lalo nating maintindihan po ang kalooban ng ating Panginoon sa panahon pong ito, upang tayo po ay maging ready for the coming of Jesus. Malapit na po dumating po si Jesucristo po mga kapatid, at nais ng Diyos na tayo pong lahat ay maging handa. Ayaw po ng Panginoon na meron pong isa na mawaglit. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, no, gusto ng Panginoon ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam sa katotohanan. Kaya ikaw, ako, tayong lahat, gusto ng Panginoon na maligtas tayo. Ang kailangan lamang po natin is we have to accept, no, the faith which is in Jesus para mag-grow po tayo sa ating spiritual life daily, hourly, every moment po. Palalakasin tayo ng Espiritu ng Panginoon para tayo po ay makalakad sa lahat ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sana pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Abangan niyo po yung part 4 ng ating study po. No, medyo mahaba-haba pa itong paglalakbay. Hayaan niyo po, kaya kunting tiis lang po. No?
para madagdagan po yung ating kaalaman at madagdagan po yung ating karunungan sa salita po ng ating Panginoon para din po sa ating kapakanan upang magkaroon tayo ng sufisyenteng lakas, no? At lumago po tayo sa pananampalataya hanggat makamtan po natin ang total victory. At kung tayo po ay maging overcomer, then we will become automatic po na maging church triumphant. Yung church militant na naging overcomer, they will become a church triumphant. Okay, sa biyaya po ng ating Panginoon. So, salamat po sa inyong panonood. Abangan nyo po ang next po natin na series po ng ating pag-aaral sa tulong po ng ating Panginoon. May the Lord bless us is my wish and prayer in the name of Jesus. Amen. Let's pray po for our closing this study. Ama po namin na sa langit po kayo, sa gabi pong ito, nagpapasalamat po kami sa time na pinagkaloob niyo po sa amin na makapagpatuloy po kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita tungkol po sa kasaysayan ng inyong iglesia. Bagamat may mga pagkukulang na nagawa po ang inyong iglesia. Salamat Panginoon sa inyong pong pag-ibig. Salamat po sa inyong pagpapatawad. Salamat po sa inyong habag. Tulungan niyo po Panginoon na ang bawat isa sa amin na patuloy pong nag-aaral at ang mga manonood po ng video na to. Buksan niyo po ang kanilang pang-uunawa na makita po nila Panginoon ang maliwanag na pagkakatulad ng kasaysayan po ng inyong iglesia noon sa panahon ng Israel at ng inyong iglesia sa panahon po ng Laodicean period. Tulungan niyo po niyo makita po ito at makita din po namin sa patuloy po na pag-aaral ang kung nasaan po ang nalabing bayan na sumusunod po sa inyong kautusan na mayroong pananampalataya at pag-ibig. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kung saan po kami mahina, na ito po ay aming mapanagumpayan. At tulungan po kami na lumago sa biyaya, sa aming pananampalataya, at higit sa lahat sa aming pong character building upang kami po ay maging handa sa dakilang araw ng pagdating ng aming Panginoon Jesucristo. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan, kagaya po ng pagpapatawad po namin sa mga nagkasala po sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, praise the Lord and salamat po sa inyong lahat mga kapatid.